Ang pag-aaralan natin sa episode kong ito ngayon ay ang tinatawag na acclimatization. Siguro ang iba sa atin ay narinig na yung salitang yan. At yung bang acclimatization na yan ay applicable rin sa atin na mga naghihito o kahit na ba sa iba pang mga isda. Subaybayan po ninyo ang episode kong ito hanggang sa dulo at ako ay nakasisiguro na malaki ang papakinabangan ninyo sa inihanda kong episode na ito. Ito po ang inyong kaibigan sa Palaisdaan, si Abuelo. Merong lumalaganap sa internet, sa YouTube at sa Facebook. Merong nagbebenta o ang paraan nila ng pagta-transport ng kanilang fingerlings. Nilalagay nila sa bottled water. Yung 7 liters, yung may leeg, maliit lang ang bunganga. Pinagkakasya nila doon yung mga fingerlings. Napakadelikado nun, mga kaibigan. Marami na kaming sinabihan ng mga buyers namin na yun ang gusto nilang maging paraan ng paglilipat o pagta-transport mula sa aming fish pan papunta sa kanila. Hindi namin ine-encourage. Merong minsan, yun ang pinadala niya. Naglalamove lang siya, nagpadala siya dun sa rider ng mga container na ngayon, 7 liters. Ayaw namin. Kaya lang, pinilit nung bumibili. So, sabi namin, nasa risk nyo po yan. Baka mamaya, mamatay yan. Una, yung oxygen content ng bote. Napakaliit nung bunganga nun. Hindi mo naman pwedeng lagyan ng oxygen at ikulong yung oxygen sa loob na para wag sumingaw. Pangalawa, ang problema nun, madami yung isda sa loob, nagkikiskisan yun. Nagkakasugat-sugat ang balat nun na pinagmumulan yun ng cannibalism. Kasi pag ang fingerlings mo, kahit yung hito, yung malalaki na, pag nasugatan yan, naaamoy ng kapwa nila yung sugat. Yun, doon nagsisimula yung kinakain sila ng kapwa, ina-attack sila yung sugat. Pangatlo, halos wala ng lamang tubig. Pansinin ninyo, pag yung mga napapanood natin na doon naglalagay, halos punong-puno na ng isda, wala ng lamang tubig. Mga kaibigan, tandaan ninyo, mga baby yan. Kumbaga infants yan, hindi yan malalaking isda na kayang tumagal sa ganong sitwasyon. So sa ganong paraan, namimiligro. Ayun na nga, yung isang customer namin, tumawag sa amin, namatay daw lahat yung fingerlings nila after 3 days. Pagdating sa kanila nga, yun, matamlay, hindi na masyadong lumalangoy, ayaw kumain. Dahil nga na-stress. Ang stress naman kasi hindi agad-agad dyan namamatay ang isda. Tagal pa yung 1, 2, 3 araw. Siyempre, lumalaban yung katawan nila na gumaling sila dun sa stress nila. Pero pagka fingerlings ang na-stress, napaka-konti na ng survival rate nun. Sa bawat bagay ay merong tamang paraan kung paano gagawin. Ngayon, ginawa mo yung isang bagay na yun na hindi doon sa tamang paraan at nakalusot, nagawa naman yung bagay, hindi ibig sabihin, yun na ang tamang paraan. Darating ang time, makalusot ka man ngayon, madidisgrasya. Kaya wag na nating antayin madisgrasya pa yung ginagawa natin, lalo na sa pag-aalaga ng hito. Kami ay nagmamalasakit lang. Wala kaming intensyon na makapanakit ng damdamin. Nakakahinayang lang talaga kapag sa ganun lang mapupunta ang ating pinagkagasusan kung mamamatay lang ang ating mga fingerlings. Okay, balik na tayo sa ating topic, acclimatization. Bali, ang unang paraan ng pagta-transport, yun nga yung naka-plastic na merong oxygen na nakatali ng goma o nakabalumbon yung pinaka-bunganga ng plastic. Ang kasunod na gagawin ay yung mismong plastic, buksan ninyo, tas ilutang ninyo doon sa tubig kung saan nyo sila ilalagay, yung bagong tubig. So, 15 to 30 minutes nakalutang sila sa ibabaw. Pero yung mga isda nyo, nasa loob pa rin ng plastic, dala-dala pa rin nila yung lumang tubig. Yung tubig ng fish pond na pinanggalingan. 15 to 30 minutes. Ganon din naman yung sa balde. Pwede nyo silang ilagay doon, yung balde mismo, yung container. Pag sobrang kapal, ilipat nyo na lang sa ibang plastic. Pero kung kaya namang ma-absorb ng lamig o init ng tubig na bago, yung bagong fish pond, kung malamig man yun o mainit man yung tubig nun, kung kaya niyang tumagos yung temperature ng tubig, papasok doon sa loob ng container ninyo, nung tinransport ninyo, okay lang. Makalipas ang 15 to 30 minutes na nakababad yung container ng bagong mga dating na fingerlings, kumuha kayo ng isang tabo ng tubig
noong bagong fish pan, lagyan nyo siya sa loob ng plastic. So, tumabo kayo ng tubig ng bagong fish pan, ibuhos nyo sa loob ng nakabukas na plastic kung saan nandoon yung mga isdang bago. Okay, ano ang purpose niyan? Yung una, nung nilapag natin yung plastic sa tubig, yun ay ang purpose natin doon, yung temperature, ma-absorb nung mga isda. Kung ano yung tubig sa labas, yun din ang magiging temperature ng tubig sa loob. Para hindi magulat yung mga isda natin sa sudden temperature change ng tubig. Ngayon, ito na ngayon, nung maglalagay na tayo ng bagong tubig, pasok dun sa loob ng plastic, ito naman, ang ini-introduce natin dito, yung pH level ng bago, papunta dun sa dati ng tubig. So, yung pH level na yon, dinadagdag natin dun sa lumang tubig. Doon din papasok yung salinity, kung maalat-alat ba, kung sino man ang maalat. So, pinagmi-mix na natin yung lumang tubig at saka yung bagong tubig. Every 15 minutes. Mga 3 beses yan, pwede na. Kapag ka nadagdagan na ninyo ng tubig, 2 o maka 3 beses every 15 minutes, di ba nga lalagyan natin ng bagong tubig yung loob noong container na naglalaman ng mga bagong fingerlings. Tandaan ninyo, huwag ninyong ibubuhos yung lumang tubig doon sa loob ng fish pan kung saan ninyo ililipat ang mga bagong isda. Huwag na huwag ninyong gagawin. Maging sigurado tayo. Ano iniiwasan natin doon? Baka mamaya may sakit yung kabilang fish pan, madadala nyo pa sa inyong fish pan. So yung tubig nun na nasa container mula doon sa lumang fish pan, huwag nyong isasama. Ang gagawin ninyo, ilipat ninyo yung mga isda gamit ang strainer o gamit ang net o gamit ang mga kung paano ninyo masasala yung isda, maalis yung tubig, yung lumang tubig. Saka nyo ngayon ilagay doon sa bagong tubig ng fish pan ninyo. Tandaan ninyo yun ha, marami kasi, kahit ako nung bago ko, binubuhos ko yung buong container ko. Galing doon sa kabilang fish pan, pagka buhos na diretso. So ang danger, swerte naman na hindi ako natsambahan. Yan yun lagi eh. Hindi naman talaga pwedeng, hindi natin masasabing siguradong magkakasakit. Pero, preventive tayo, mga kaibigan. Lagi tayong nasa defensive side. Huwag na nating isugal. So, pingwitin ninyo, kumbaga, salain ninyo yung tubig, ilagay niyo yung mga isda lang doon sa bagong fish pan. Sa case namin, concrete pan kasi kami. Ano pang dapat natin tandaan? Huwag ninyong ihahalo yung bagong isda sa lumang isda. Okay? Siyempre, meron kayong dati ng inaalagaan. Nandiyan. Kunyari, meron kayong mga fingerlings. Nagdagdag kayo, bumili kayo sa ibang fish pond ng fingerlings. Huwag ninyong isasama. So, protection nyo rin yun. Baka mamaya, yung isdang nabili ninyong bago, may mga sakit, ihahalo nyo sa dati na ninyong alaga na puro malulusog. Siyempre, alaga nyo na yun. Alam nyo na malulusog. Di ba? Paano kung yung bagong dating, inihalo nyo na? Meron palang problema. May fungus, may bakterya, at may iba pang sakit, baka maihalo nyo doon. Yang proseso na yan ang tinatawag na quarantine. So, ika-quarantine natin yung mga bagong dating. Sabi nila, ang talagang quarantine ay umaabot yan dapat ng 1 buwan, hanggang 2 months pa nga eh. Kaya lang, sa akin, sapat na sa akin yung 2 linggo. Pag wala namang lumabas na problema, saka ko na sila pinaghahalo, sinusort ko na. Kasi yung sukat dito, may kasukat na sa kabila, yung mga dati ko na. Merong mga bago. O, di pagsasamahin ko na sila sa sorting. Pero bago ko gawin yan, ay nag-iingat ako. Kailangan i-quarantine nyo muna. Ihiwalay nyo muna yung bago na kararating lang. Baka manghawa doon sa mga luma na ninyo. May nakaligtaan nga pala ako na isa pang dapat gawin sa preparation natin ng bagong fish pan o concrete pan, yung asin natin. Bago natin ilagay yung ating mga bagong fingerlings doon sa bagong concrete pan, ay lagyan na natin muna ng asin. Tunawin natin ang asin. Madami ang nagtatanong, gaano ba karaming asin ang dapat kong ilagay sa fish pan ko, sa concrete pan ko? Yang bagay na yan ay malalim kong tinalakay
doon sa episode ko na asin. Hanapin na lang po ninyo yung title, asin. Pero ang hito kasi sa isang mabilis na paghapyaw, kaya niya ang 90 pt, parts per thousand. So, ibig sabihin, hanggang 9 na kilo per cubic meter kaya ni hito yan. Ngayon, sa napapanood ninyo, ang nilagay kong asin ay 2 kilo. Kasi ang sukat ng tubig ko sa concrete pond na paglilipatan ko ay 2 cubic meters lang. So, ang ginagawa ko, 1 kilo kada cubic meter. So, safe na ako doon. Parang salt bath lang naman eh. 1 kilo of salt per 1 cubic meter. So, ang sukat ko dyan sa tubig ko ngayon, dyan sa nakikita nyo sa video, 2 cubic meters yan. So, 2 kilos ang nilagay kong asin. Ayan, panoodin ninyo. Ilalagay ko sa description ng episode kong ito yung link ng episode ko tungkol sa asin. I-check nyo na lang mga subscribers at mga kaibigan. Maaaring sabihin ng ibang mga nag-aalaga ng hito, ay, ako hindi. Basta pagbili ko doon sa dating fish pond, dire-diretso kong nilalagay sa fish pond ko. Wala namang nangyayari. Okay lang naman. Buhay naman lahat. Mga viewers and subscribers, iba yung sigurado tayo. Ibig sabihin, hindi porket dati nyo nang ginagawa, okay lang naman ng isda natin. Nakalusot tayo doon sa hindi na tayo dumaan sa acclimatization, safe ang ating pag-aalaga. May mga pagkakataon talaga na sasablay din talaga yon at baka mas malaki ang magiging epekto at tama sa atin. Masakit din naman syempre mawala ng puhunan sa ating hanap buhay. Kaya ayun, ulitin ko yung pagta-transport na tawagan lang talaga ako ng pansin doon. Parang hindi ko nag-alala ako ba nung nakita ko yon na punong-puno, siksik na siksik yung bote. Halos wala ng tubig. Sigurado makakarating naman ng buhay yung mga fingerlings doon sa pupuntahan. Pero hindi natin alam kung gaano tatagal yung buhay ng fingerlings pagdating doon sa fish pond ng mga pinuntahan. Hanggang dito na lamang. Sa mga madalas kong bisita, mag-subscribe na kayo. Ayan, i-click nyo na yung button na subscribe at share at i-like nyo ang aming mga episodes kung talagang nagustuhan naman ninyo. Ito po ang inyong kaibigan sa Palaisdaan, Diabuelo. Bye-bye!